Pagising ko sa umaga, diretso na palengke. Tapos pagpatak ng alas 9, sikasuhin ko na may mga kalapati. Pagkatapos nung walang kalapati, balik ng palengke. Tapos sa hapon, balik na naman ako sa loob ko para sikasuhin yung mga alaga ko. Ako nga pala si Alexander Rones, isang kalapatinyur. Magandang umaga mga kalapatids. Ito nga pala yung aking pwesto, tinapay. Saka yung mga gamit sa bahay. Nagsimula ako doon sa mga gamit sa bahay nung naging matatanda na yung biyanan ko. Bali, hindi na nila kaya umuwi kami ng Maynila. Kami na yung nagpatuloy. Tapos yung isa kong tinapayan, dahil tayo pala kaibigan tayong tao, naging kaibigan ko yung kapitbahay ko. Nung umayaw siya, binigay niya sa akin. Ang nakita ko sa kagandahan nung tinapay, mabilisan lang siya. Tuwing umaga, deliver. Sa gabi, wala na akong tinapay. Basta araw-araw, umiikot yung pera, nabebenta agad. Thank you, boss. Thank you. Yung tinapay po ni Kuya, masarap din po. Everyday ako bumili nun pag mag-coffee kami, pag pumasok kami dito. And then, bilang isang may-ari dun po, mabait po siya si Kuya Alex. Mabili naman yung tinapay niya, parang everyday maraming tao doon bumili. Tsaka marami rin suki. Ito nga pala si Nanay, yung fanatic na customer to, laging dito bumibili yan. Maramihan din siya bumili, gawa ng malaki yung kanyang grocery dito sa bahay niya. Ito nga pala yung pamangkin ko, si Lani. Siya yung nag-aasikaso na negosyo ko pagka meron akong abang, magpapakain ako ng kalapati. Siya yung naasahan ko magbantay dito sa tindahan ko. Bali, ang tindera ko ay 6. Kami nagtutulong-tulong para yung sa kalapati, mabigyan ko rin ng oras. Kasi wala akong lopman eh. Ako lang, sarili ko lang din gawa. Naging kadalasang customer sa tinapay, mga construction, eskwelahan, mga tindahan sa mga bahay-bahay. Marami kong kalapatids na customer dito. Sa tinapay, nagtitinda rin sila sa mga gamit ng tinapay sa bahay. Tapos yung mga gamit nila sa bahay naman, dito naman sa kabila sa akin binibili. Gusto nila kasi nabibigyan ko sila ng magandang presyo, malaking discount kasi nga kalapatids. Bukod sa tinapayan, ito yung isa ko pang negosyo, mga gamit sa bahay. Ang mabili dito yung tulad ng mga kaldero, kawali, mga pang-start ng mga bagong kasal, bagong nagsasama. Yun yung mabili dito. Tapos minsan seasonal din eh. Pag maulan, yung hanger, timba, tabo, yan yung mabili. Alas 9 na, diretso naman ako sa bahay para mag-asikaso ng mga kalapati ko. Tara! Ito yung loft ko. Dito yung mga breeder. Tapos andun sa taas yung trapdoor, medyo mataas. Kasi gawa ng hindi ako pwedeng magkalapati doon sa pinakabubong. Kaya sacrifice muna ako sa hirap dito pag dumating yung ibon. Mas madaling magbalanse ng negosyo pag laging magaan yung feelings mo eh. Tulad ko, yun talaga hilig ko, kalapati. Kaya pag napunta ako sa kalapati, magaan yung loob ko, parang easy na lang sa akin lahat. Ito yung mga breeder ko. Nakasalang ngayon yung pang norte. Yung first clutch nila, north. Yung second, south. Kumbaga magkapatid pa rin yung north saka south. Kasi mga testing ko to eh. Mga bagong ibon. Malaki ang natutulong ng kalapati. Tulad ng mga karamihan ng fancier. Yung mga taga dito sa malapit, nakakausap ko, nakakwenta ko tungkol sa kalapati. Dahil nga sa tinapay, nagtitinda rin sila sa bahay-bahay nila. Nung kasing nung wala akong mga kalapati, yun lang, boring ako, tindahan lang. Lagi akong mainit ulo ko. Kasi bahay, tindahan, magbubukas ng maaga, uwi ng gabi. Kaya nung mapunta ako sa kalapati, talagang lumawak yung pagkatao ko.
Ito pa yung ano, yung mga stock na cock, saka stock na hen. Tapos yung plier dito sa gitna. Doon ang pasukan nila sa taas. Dahil nga lagi akong masaya, ganado magtinda, yun, naibibigay ko naman sa kalapati yung lahat ng gusto nila. Hindi tulad noon na kung ano lang yung maibigay ko, yun na lang. Ngayon kahit paano, nakakapag-upgrade na ako. Pagkatapos ko magpakain ng kalapati, ako na yung magluluto, susundo sa mga bata. Ako na rin yung maghahanda ng mga pagkain nila. Para makabawi-bawi naman ako sa kanila. Kasi tulad ito, may mga laban, hindi nila ako pwedeng istorbuhin, gawa na nag-aabang. Sila naman yung nagluluto. Yung mga anak ko, inahatid na lang ng pagkain sa taas. Masaya sila dahil nga, yun na lang din yung ano ko, hindi naman ako yung kagaya dati na pala barkada, yung laging wala, umaalis. Ngayon, bahay, kalapate, bahay, kalapate. Naalis na lang ako pag merong okasyon tungkol pa rin sa kalapate. Yun na lang. Ang pagkakalapate kasi, kung talagang siseryosohin natin, hindi biro yung gastos. Kung hindi mo siseryosohin, talagang masasayang lang yung pera mo. Kaya kailangan, kung talagang kalapate talaga ang focus mo, kailangan meron ka talagang budget.